Pinagsa na ng sakdal si Andal Ampatuan Jr. at 18 iba pang akusado sa patong-patong na kaso ng pagpatay sa Maguindanao Massacre. Iginit nila sa korte na hindi totoo ang mga bintang sa kanila. Nakatutok si Emil Sumangil. Sa hilera ng mga upuan sa kaliwang bahagi nakapwesto ang prosecution panel. Kagrupo sina Maguindanao Governor Ismael Toto Mangudadatu. Sumunod na rin pumasok sa courtroom si dating Datunsay Mayor Andal Ampatuan Jr. Dumiretso siya sa kanang bahagi ng kwarto kung saan naman nakapwesto ang defense panel kasama ang abogadong si Attorney Sigfrid Fortun. Pinagmamasdan ng mga Mangudadatu si Unsay habang kumukuha ng mauupuan. Alas 9:15 ng umaga, formal na sinumulan ni Judge Jocelyn Solis Reyes ang proceedings. Kulang sa isang oras na nakipagdebate ang mga abogado ng mga akusado. Nagain sila ng mga motion para hindi matuloy ang arraignment ng kanilang mga kliyente. Pero itinuloy ni Solis Reyes ang pagbabasa ng sakdal kina Ampatuan at 18 iba pa kasama ang 13 pulis. Lahat sila nagain ng not guilty plea. Ipinagpaliban naman ng korte ang arraignment para sa apat na iba pang pulis Maguindanao na isinasangkot din sa massacre. Kabilang dito si Police Superintendent Abdul Wahid Pedtukasan. Dahil daw sa bagong lawyer na naman ang pumasok. So, nagre-request na bigyan na naman ng pagkakataon. Well, that's sa tingin namin, pang-delay na naman. Kung ang mga mahal sa buhay ng mga biktima ng Maguindanao Massacre na tatanungin, may tuturing itong isang malaking development sa kaso. So, ako'y masaya. I'm praying also na with the administration of President Noynoy Aquino, mapabilis itong hustisya sa mga inosente. Maraming salamat po. Hindi rin naitago ang saya ni Ginang Catherine Nunez, ang ina ni Victor, na kabilang din sa mga media practitioner na napatay noong November 23, 2009. Ito yung dahilan kung bakit nagkaroon ng arraignment para sa 21 mga akusado. So, ito isang pagsulong ng proseso. Siya may kasalanan siya. Siya ang dapat sana matakot siya sa Diyos. Sa Diyos na lang namin ito. Wala kaming ibang sandigan. Patapos na ang aming coverage sa istoryang ito nang biglang may maghulog ng sulat kung saan kami nakapwesto. Galing ang nakatuping papel sa piitan ng mga akusadong pulis sa 4th floor ng detention building. Nakasulat dito ang kanilang mga sentimiento ukol sa paghihirap nila ngayong sila ay nakakulong. Gayong sila ay voluntaryo umanong nagpunta sa Maynila para makipagtulungan sa kaso. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Umalma ang mga residente ng West Tower Condominium sa Makati kasi sila raw ang pinasasagot sa gastos sa paghigop ng tumatagas sa tubig at petrolyo sa basement ng gusali. Magtatatlong linggo na po ang problemang ito at hanggang ngayon, hindi pa matukoy kung saan ang gagaling ang tagas. Nakatutok si Julius Segovia. Kambal na perwisyo at konsumisyon daw ang dulot ng gas leak sa mga residente ng West Tower Condominium. Pwersahan na nga raw silang umalis sa gusali. Kailangan pa nilang maghati-hati sa bayarin sa siphoning operations para maalis ang tumagas na likido sa basement. Ang bill, aabot sa mahigit 19 million pesos. Sobrang expensive, so talagang kailangan namin ng tulong. At saka, even if we raise that, na-pump natin yung water, hindi pa rin natapos ang problema. I will partake whatever I can give, di ba? But I don't have 19 million to just give there, right? Patuloy pa rin ang paghigop ng tubig sa basement, pero kailangan itong matapos hanggang bukas. Kundi, tatanggalan ng business at occupancy permits ang gusali ng lokal na pamahalaan ng Makati. Ibig sabihin, hindi na maaaring tirahan ng gusali at di na makakabalik ang mga residente. Pero sabi ng FCP Group Philippines na nangangasiwa sa West Tower, hindi ganong kadali na maubos ang tubig doon, lalo pat sinasabing may halo itong gasolina at kerosene. Kasi iba yung water pump na ginagamit mo for pure water. Iba yung pump kung ginagamit mo kung ay yung tinatawag nila may contamination. Mas mahina ang suction nun, mas matagal. The objective natin lahat dyan is to more or less, tingnan natin kung magagawa natin yung deadline Hindi raw sila humihingi ng extension sa Makati City Government, pero sana raw ay kusa silang bigyan. Pero nanindigan ng lokal na pamahalaan, mananatili ang deadline. Mahirap naman na iaasa nila ito sa city government when the primary responsibility sa pag-maintain ng building ay nasa building management, no? Because this is a privately owned building. Dagdag ni Salgado, kung mahihigop lang lahat ng tubig sa basement, matutukoy na ang sanhi ng gas leak. Nais na rin ng mga residenteng naninirahan malapit sa West Tower na matunto ang ugat ng gas leak. Sumisingaw pa rin daw kasi ang amoy gas sa paligid nila. Ang tubig gripo naman, medyo naninilaw raw.
sa inumin, sa sala-sala na lang. Sakit po sa sa ilong, tapos uubuhin ka, masasamid ka kasi parang nalulunok mo yung amoy. Those who are at risk, like those na may asthma at may mga chronic illnesses, yun po yung dapat na umiwas dito sa amoy neto. Sa mga residente, wala po dapat tayong ikabahala, wag tayong magpanik kasi yung water supply natin safe naman and continuous po yung monitoring natin. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Nasunog ang isang gusali sa Orion, Bataan kaninang madaling araw. Samantala, isang bus naman ang biglang nagliyab sa Taguig kahapon. Yan at iba pang nakalap ng ating mga youth scoopers sa pagtutok na ito ni George Villanueva. Mistulang malaking bola ng apoy ang nasusunog na commercial building sa Orion, Bataan kaninang madaling araw. Isang convenience store, botika at panaderya ang natupok. Ayon sa may-ari ng gusali, may narinig siyang pagsabog bago lumaki ang apoy. Sa tansya niya, nasa 5 milyong piso raw ang halaga ng pinsala. Ang video ay pinadala ni youth scooper Melanie Co. Isang pampasaherong bus naman ang nagliyab sa Global City Taguig kahapon. Ayon sa pulisya, ligtas ang lahat ng sakay ng bus dahil nakababa sila bago pa ito lamunin ng apoy. Hinihinalang palpak na linya ng kuryente ang sanhi ng pagliyab. Ang mga video at litrato ay pinadala ni youth scoopers Joy Pascual at Viel Merck Carillo. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text at MMS, i-text ang scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Tandaan ninyo mga kapuso, basta't may balita sa lugar ninyo, i-uscoop ninyo. 2 petisyon ang inihain ngayong araw para ipa-disqualify si Congressman Mikey Arroyo bilang kinatawan ng Ang Galing Pinoy Party List. Ang sagot ng kongresista, propaganda lang daw ang mga ito. Nakatutok si Ivan Mayrina. Bilang dating kinatawan ng isang party list, hindi raw matatanggap ni dating Akbayan Representative Risa Ontiveros na ang anak ng isang dating Pangulo kakatawan sa mga security guard at tricycle driver. Sa 10 pahay ng petisyon na inihain sa House of Representatives Electoral Tribunal o HRET, pinadi-disqualify ni Ontiveros si Representative Mikey Arroyo bilang kinatawan ng Ang Galing Pinoy Party List. Ang basihan, ang paglabag daw ni Arroyo sa COMELEC Resolution 8807 na nag-uutos sa lahat ng party list nominees sa magsumite ng mga dokumento at ebidensya magpapatunay na tunay silang miyembro ng sektor na kanilang kinakatawan. Dahil hindi siya nagsumite ng mga dokumento, nalalagay tuloy sa duda o nawawala ng paniniwala na eligible siya na umupo bilang representante nitong party list. Pang-anim na pong kaso na ito na inihain sa HRET mula ng eleksyon. Sa Korte Suprema naman dumulog si Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino para iparebisa at ipabawi ang desisyon ng COMELEC na paupuin si Arroyo bilang kinatawan ng AGP. Kinukwestiyon din ng Bayan Muna naging basihan ng COMELEC dahil hindi naman daw miyembro si Arroyo ng sektor na kanyang kinakatawan. Pinakokontempt din ng Bayan Muna mga COMELEC Commissioner na nagpaupo kay Arroyo. Nananawagan kami sa Korte Suprema na i-cite in contempt of the court yung 4 na commissioners. Hindi lang sa simpleng inabuso nila yung kanilang kapangyarihan, nilabag nila yung mga alituntunin at previous rulings of the Supreme Court on the party list law. Si Arroyo tinawag na propaganda ang mga inihaing reklamo laban sa kanya. I will not let these disqualification cases or harassments derail my drive in serving my constituents. As a matter of fact, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Medical student, hinol dapat pinatay. Eksklusibo, ilang opisyal ng Philippine Marines handa na raw magsalita tungkol sa manoy dayaan na naganap noong eleksyon 2004. Charis, cover girl ng sikat na babasahin na Reader's Digest. Pinky Aquino Abellada nagkwento tungkol sa pinagdadaan ng problema ng kapatid na si Chris. Tututukan natin yan at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 Oras.